Ano po ang dapat natin gawin upang maging karapat-dapat sa muling pagkabuhay? Ako po si Father Dion ng Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Sabado ng ika-33 linggo sa karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ilan Saduceo naman ang lumapit kay Jesus. Ang mga Saduceo ay nagtuturo na hindi muling mabubuhay ang mga patay. Guro, sabi nila, isinulat ni Moises para sa atin ang ganitong batas. Kung mamatay ang isang lalaki at ang kanyang asawa ay maiwang walang anak, ang kapatid na lalaki ay dapat pakasal sa byuda upang magkaanak sila para sa namatay. Minsan, may 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa byuda ang pangalawa, subalit ito'y namatay ding walang anak. Ganon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Sila'y isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kauli-hulihan po'y namatay naman ang babae. Ngayon, sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa ng babae, yamang silang lahat ay napangasawa niya? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa. Ngunit sa kabilang buhay, ang mga magiging karapat-dapat sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos, yamang sila'y kabilang sa mga muling binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay sapagkat sa kanyang kasaysayan tungkol sa nagliliyab sa mababang puno, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Kaya't ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga tagapagturo ng kautusan, Guro, maganda ang sagot ninyo. At mula noon ay wala nang nangahas na magtanong sa Kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa muling pagkabuhay, ang tanong ng mga Saduceo ay nagpapakita ng kanilang maling pangunawa tungkol sa pag-aasawa at sa muling pagkabuhay. Ang pag-aasawa ay tinatag para sa pagpapatuloy ng lahi ng tao. Ngunit sa walang hanggang buhay, ang mga tao ay hindi na mamamatay. Sila ay mabubuhay parang mga anghel. Kaya ang pag-aasawa ay hindi na kinakailangan. Sa langit, ang relasyon sa pamamagitan ng pag-aasawa o bunga ng dugo ay hindi na mahalaga. Ang pinakamahalaga ay kasama na natin ang Diyos. Ang buhay pagkatapos ng muling pagkabuhay ay hindi lamang pagpapatuloy ng ating buhay sa lupa. Ang muling pagkabuhay ay hindi kasunod o pagpapalawak ng ating buhay sa mundong ibabaw. May pagbabago ng kalagayan. Papunta tayo sa isang pinagpala nating kalagayan, parang mga anghel, na dito tinitiyak sa atin ni Jesus na mayroon tayong dapat abangan mula sa buhay na ito. Mayroong langit. Gusto ng Diyos na makasama niya tayo sa buhay na walang hanggan. At siya ay matiyagang naghihintay sa atin. Ngunit, sino po ba sa atin ang karapat-dapat na magkaroon ng muling pagkabuhay? Wala po sa atin ang karapat-dapat na magkaroon nito sapagkat tayong lahat ay makasalanan. Ibig bang sabihin nito na magpapabaya na lamang tayo at mamuhay ng walang pakundangan sa kasalanan dahil walang karapat-dapat? Siyempre, hindi po. Ang isang makasalanan ay maaring magkaroon ng agarang kaligtasan o muling pagkabuhay kung mayroong pagsisisi. Ayon po sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 23, verses 42 to 43, makikita natin ang isang makasalanan na kasama ni Jesus sa krus na humiling sa Kanya ng may kababaang loob. Jesus, alalahanin mo ako pagpasok mo sa iyong kaharian. At sinabi ni Jesus sa Kanya, tunay nga sinasabi ko sa iyo ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Kailangan nating buong katapatang sundin ang kautusan ni Jesus sa pamamagitan ng aral ng Kanyang simbahan at ipaubaya natin ang lahat
sa banal na awa ng Diyos, sapagkat walang isa man sa atin ang karapat-dapat na angkinin ito para sa ating sarili. Ang kaligtasan at muling pagkabuhay ay pawang biyaya mula sa Diyos. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang isang kawal na hubungkatihan ng Pilipinas, aking kinukuha ang lakas mula sa iyong salita sa mabuting balita sa araw na ito. Tulungan mo akong maging matatag at hindi mag-aalinlangan sa aking pangako na maglingkod at protektahan ang aming bansa. Bigyan mo ako ng karunungan upang magawa ng wastong desisyon, ng lakas ng loob upang harapin ang mga hamon at ng pagmamahal upang tratuhin ng iba ng may respeto at dignidad. Naway lagi kong maalala na ang aking pangunahing tungkulin ay magdala ng kapayapaan at seguridad para sa aming mga kababayan. Akayin mo ako sa pagpapanatili ng mga halaga ng karangalan, tungkulin at katapatan habang isinasagawa ko ang aking mga responsibilidad. Bigyan mo ako ng pangunawa sa pagtukoy ng tama at mali at ng lakas ng loob na manindigan sa harap ng mga pagsubok. Naway ang iyong presensya ay kasama ko sa mga panahon ng panganib at kawalan ng katiyakan at maging instrumento ako ng kapayapaan at pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.